Kaya ako kayo pinatawag ay gusto ko sanang bumuo ng mga sarili kong private army na ang layunin na ang layunin ay patalsikin at patahin si Gobernador Luis Aragon. At gagawin natin to habang nagsasalita siya sa harapan ng mga taong bayan sa may plaza sa susunod na linggo. Maasahan ko bang yung katapatan? Opo, Vice Governor Morales. Maraming salamat kung ganun. Munti ka na ako dun ah. Buti nang nakailag at nakadapa ako. Habang nagsasalita pa naman ako sa harap ng mga tao ay bigla na lang pinaputukan ng hindi pa kilalang assassin. Yun nga po, nakaligtas nga kayo at nakailag mula sa kamatayan. Pero ang tinamaan naman ng bala para sa inyo ay si Doña Elena de la Vega na malapit ninyong kaibigan, Gobernador. Yun nga kinalulungkot ko. Bakit pa kasi siyang tinamaan ng bala para sa akin? Ano nga palang ginagawa ng Doña doon? Bakit nagpunta siya sa aking rally? Ayon sa aking nasagap na impormasyon, nagpunta daw ang Doña para magbigay ng iyong salapi para sa mga ipapatayo ng proyekto. Kaso nga lang, sa kasamang palad, tinamaan ng bala at namatay ang Doña. Yun, kaya matapos kong malaman ang nangyari sa aking inang si Doña Elena de la Vega at bilang panganay sa pamilya de la Vega, gusto kong kunin kaagad ang espada ng aking namayapang amang si Don Alejandro de la Vega para ipagaganti ang kamatayan ng aking ina. At gusto kong sumugod sa korte ng mga sundalo ni Morales, dala itong espada ng aking amang si Don Alejandro. Mga nagkamali kaya ng pinasok bata. Hindi mo ba mukhang mali kaya ng pinasok bata? Hindi mo ba alam biyasa kami sa pakikipaglaban, kaya kami kinuwang sundalo ni Vice Governor Morales dahil biyasa kami sa uri ng lahat ng pakikipaglaban. Kaya pagsugod mo sa amin, kaagad ka namin pagtutulong patahin sa pamagitan nitong pagbaril at pagsaksak. Sige, subukan natin bilis ng mga baril ninyo dito sa tulis ng espada ko. Ang lagay ng binata: Sir, mabilis po siyang binawian ng buhay dahil sa sobrang marami ang tama ng bala. Asaksak natin sa kanya. Magaling kung ganun. Ang gagawin natin sa kanya, itapon nyo yan sa harapan ng bahay nila para makita kung may buhay pa siyang mga kamag-anak. At para isama na rin siya sa libing ng kanyang ina. Opo, sir. Matapos mamatay ng aking inang si Doña Elena at Kuya Joaquin sa kamay ng tauhan ni Morales, kaagad ko itong nabalitaan. At bilang bunsong anak na Don Alejandro at Elena, at ako bilang si Diego de la Vega na abala ngayon nag-aaral sa Espanya, ay uuwi
ay uuwi lamang para sa libing ng aking ina at kapatid. At pinapangako ko ngayon, matapos na ilibing na buong taong bayan ang aking ina at kapatid sa tabi ng puntod ng aking ama, papangako ko na hanapin kong katarungan at hustisya para sa kanila. Diego, ikaw pala gobernador. O kasama rin ako sa mga nakipaglibing kanina sa iyong ina at kapatid. Maraming salamat, gobernador. Huwag kang mag-alala, Diego. Nangako ako sa iyo bilang isang gobernador ninyo. At sa iyo, Batang de la Vega, natutulungan kitang makaahon at makamit ang hustisya sa pagkamatay ng iyong ina at kapatid. Maraming salamat, gobernador. O sige, paano? Maiwan mo na kita. At kung may kailangan ka, puntahan mo na lang ako sa munisipyo. Sige po, gobernador. Ayun, matapos ng libing ng ni ina at ni Kuya at ni Kuya Joaquin, gusto ko sana magtungo sa may silid ng aking Kuya Joaquin para sariwain doon ang alaala ng aking kapatid. Gusto ko sana bumalik sa aking alaala nung bata pa kami, habang tinuturuan kami ng aking ama ng mga bayo at tumawak ng eskrima, at kung paano gumalaw ng mabilis. Ngayon mga anak, makinig kayo sa akin. Opo, ama. Ngayon ay tuturuan ko kayong mga bayo at tumawak ng eskrima at gumalaw na rin ng mabilis, para titignan ko sa inyo kung kanino kay papamana ang pagkasoro na minana ko pa sa inyong lolo, si Don Diego de la Vega. Maliwanag ba? Opo, okay. Opo, ama. Okay, tara, simulan natin ang pagsasanay ninyo. Habang abala ako sa pag-alala sa aking kapatid, may naiwan pala siyang sulat dito sa kanyang kama. Ngayon, nakuha ko ng sulat na to at need ko munang basahin kung ano nakalagay dito. At galing ang sulat na ito mula sa isang babae. Ang pangalan ay Marcela de la Cruz. At nakalagay sa sulat na nanganak na ito ng isang sanggol na lalaki. At ang pangalan nito ay Antonio. At hinihintay nito ang pagbabalik ng aking Kuya Joaquin sa Angeles. Ngayon, matapos ko basahin ang liham sa kanya ni Marcela de la Cruz, napagtanto ko na may naiwang pamilya sa Pilipinas, si Kuya Joaquin. At kailangan ko silang puntahan at hanapin doon sa bayan ng Angeles sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyo, Don Diego. Magandang gabi din sa iyo, Kapitan Mayor. Ano po bang sadya dito? Pasensya na kung naistorbo kayo, pero pinapatawag kasi kayo ni Gobernador Luis Aragon at gusto niya kayong makausap sa kanyang opisina. May mahalagang sasabihin yata sa inyo. Okay, Kapitan Mayor, salamat. Magandang gabi sa iyo, Diego. Magandang gabi din sa iyo, Gobernador. Pasensya na kung pinatawag kita sa alanganing oras. Walang anuman yung Gobernador. Gusto sana kita kasing kausapin dahil aalokin kita na pumasok ka sa isang Navy Academy at mag-join ka sa hukbong dagat ng San Lucas.
Doon naman marami kang matututunan tungkol sa uri ng pakikipaglaban. At marami ka rin magiging kaibigan doon sa academy na yan. Diba yan ang gusto mo? Matuto kang makipaglaban ay pagtanggol ang iyong sarili at mabigyan ng hustisya ang iyong kapatid at ang iyong ina sa pagkamatay nila. Opo, Gobernador. Payag po akong na sumali sa academy ng mga hukbong dagat ng San Lucas. Maraming salamat ng ganun, Diego. Ngayon, matapos natin magkakilala at magiging magkaklase dito sa academy, narito tayo nagsama-sama. Di ba? Para bumuo ng isang matibay na samahan at isang grupo na ay pangalan ay Los Hermanos. Ngayon, para ganap nating matutunan dito sa academy kung paano maging isang bayani, ay paglaban ang hustisya kapalit ng walang hinihingi kabayaran mula sa ating kapwa. Kaya bilang unang kasapi, Diego de la Vega, at ako naman si Henry Jones Jr., at ako naman si Landon Carisha, at ako naman si Dash Rendar, at ako naman si Wedge Tedis, ay kikilalanin ngayon bilang kasapi ng grupong Los Hermanos. At bilang na rin sa patnubay ng ating mga guro dito sa academy na to, na sila Captain Panaka at Commander Cody. At ang magiging codename ko sa sama natin ay Zoro, dahil mabilis ako sa lahat ng bagay. Mag-isip na rin kayo ng mga codename ninyo sa grupo natin. Alam kong hati ngayon ang pananaw ng mga tao dito sa San Lucas. Ito ay matapos pagbantaan ni Vice Governor Morales ang aking buhay. At dahil ako ang nakaupo ngayong gobernador dito sa bayan ng San Lucas, na ipapatay niya ako kapag nagpilit ako na pakailaman ang gawaing panlabas ng Vice Governor, tulad kung saan niya ginagastos ang pondo ng taong bayan. Ano sa tingin nyo, Kapitan Mayor at Doña Elena? Sa palagay ko, tama ka dyan, Gobernador Luis Aragon. Dahil ikaw ang nakaupo ngayon, Gobernador ng bayan ng San Lucas, hindi titigil si Vice Governor Morales na sirain at patalsikin ka sa pwesto. Kaya nasabi niya to, na ipapatay ka niya. Kaya nga kayo pinatawag ko para bigyan nyo ng abiso at tungkol kung ano ang gagawin ko at patnubay na rin para sa aking pamumuno. Pag kang mag-alala, makakaasa ka at tutulungan ka namin dalawa ni Doña Elena, Gobernador, para sa lahat ng layunin mo. Maraming salamat.